Handa ka na ba for a truth bomb? Minsan akala natin ang inclusivity sa persons who identify as LGBTQ+ ay simple lang at inosente. But it comes with a cost sa society. May papanoorin tayong viral video and this could be the worst thing you'll see in your life. Okay, simulan natin. For context, itong video na ito is uploaded by a songwriter by the name of Shane McAnally. Hindi ko inimbento yung pangalan na yon. Yun talaga yung pangalan niya. And meron siyang quote-unquote husband, same-sex couple sila, parehong lalaki, at meron silang baby na pinagawa sa baby factory, probably through IVF and surrogacy. And tinanong nung husband kung sino ang mas love niya, si Papa or si Dada. And dahil pareho silang lalaki, binigyan ng choice yung baby. Panoorin na lang natin kung ano ang sinagot ng baby. Hey. Who do you want, Dada or Pop? Mama. No, Mama. Do you want Dada or Pop? Who do you want, Dada or Pop? No. Do you want Dada? You want Pop? No way, Jose. I think. Oh, There is no Mama. I'm so sorry. You have Dada. You have Pop. two choices. No Mama. No. No. No Mama. Dada or Pop. No. Hindi ka ba manggagalaiti dito sa napanood natin? Some would say na yung baby din naman kasi hindi naman niya naiintindihan yung word na mama kasi yun lang din yung word na madaling sabihin para sa kanya. Pero regardless, nakakaawa na may isang bata na intentionally hiniwalay sa kanyang nanay para lang sa kagustuhan nitong dalawang lalaki na ito na magkaroon ng pamilya. At dito pumapasok yung problema when we put adult desire first before children's rights. And yes, may right ang child sa kanyang mother and father. Ito ang most primal need ng tao dahil kung walang right ang bata sa mga taong gumawa sa kanya, magka-crumble ang society. At ang masaklap pa dito, ginagawang joke itong baby na ito na dinig nyo yung tumatawa sa background then pinost sa social media. Ginagawa nilang punchline itong baby. Tapos kung titignan nyo itong unang comment, throw it away and start over. Then tumawa na lang si Shane McAnally. So para sa mga taong ito, ang mga bata is just a product, a commodity. Kaya nakakalungkot. And ito rin yung reason why we oppose the media and schools na nagse-celebrate ng pride. And I get it. Yung bini nung kanilang video, na-criticize sila na may lesbian couple dun sa First Love video. Then ang sagot nila is, gusto lang namin maging inclusive. Also, may nakadebate akong Jesuit priest from Ateneo and yun din yung sagot nila, inclusivity. But there's a very thin line between inclusivity and promotion. Kung ang isang Catholic school, dinalagay na sa page nila that they celebrate Pride Month, nagwawagayway sila ng Pride flag, iisipin ng mga bata na pinopromote nila ang ganitong lifestyle. Ang pagta-transition ng lalaki sa seemingly mukhang babae. And the promotion of the LGBTQ+ lifestyle leads to this. Kung lahat ng mga nag-identify as LGBTQ+, people who live the gay and lesbian lifestyle, gusto nila mag-alaga na lang ng mga aso, fine. Pero dahil sa nandyan yung paternal and maternal instinct, of course, hahanapin nila yung longing, yung emptiness. Kapag empty sila, hahanapin nila ang mga bata kung paano maipapasa yung legacy nila. At dito nagkakaroon ng problema. Because of course, a child needs their mother
and father. Also, ito rin yung hindi ko maintindihan kasi na-debunk na ng science ang existence ng gay gene. Di ba dati ang debate is whether nature or nurture yung pagiging LGBTQ+. Nung naglilin sa nurture ang evidence at medyo na-debunk na yung gay gene, at nakikita din naman natin ito sa mga twin studies, may sikat na artista na kambal, yung isa naging gay while yung isa is straight. So ito yung mga twin studies, lumalabas na wala ngang gay gene. One would think that society will move towards treating those who really have deep-seated homosexual attractions. Kaso hindi. Nung nalaman nila na walang gay gene, society did this. They re-engineered our way of life para talagang makapag-produce ng mga persons who identify as LGBTQ+. Linagay nila sa mga curriculum sa schools, yung LGBTQ+ lessons. What do you think of this video? What do you think of everything that I said? Maglagay kayo ng comments sa comment section ng video na ito. Kung di pa kayo subscribe sa The Sentinel PH channel, hit that subscribe button below. At kung gusto nyo pa ng mas maraming video na hindi nyo napapanood sa mainstream media, panoorin nyo lang ang video right here.